Hi guys and welcome back sa ating channel. At sa video na ito, magpaplansya naman tayo ng ating mga uniforms. So meron ako dito itong uniform ko na Goa A or bush coat. And syempre ito naman kay ma'am at ng uniform na bagong laba. So yung sa akin, ipapolish ko lang, paplansyahin ko lang siya ulit kasi gagamitin ko for flag racing. Tapos ito naman kay ma'am, syempre bagong laba. Kaya paplansyahin natin din. So itong uniform ito is for Philippine National Police and ang uniform naman ito is for Bureau of Fire Protection or BFP. So ready na ba kayo? Let's do this! I can do all things through Christ who gives me strength. Hi guys! Mission 2 and camera First on my screen! Hanapin mo yung Mission 2 picture. So ito na nga yung uniform natin. Ito yung uniform ko. Napaplansyahin ko lang ulit. Tapos itong uniform naman ni Commander. So ang kailangan lang natin syempre ay isang plancha at itong Mickey Mouse na patungan. So ito lang dalawa kailangan natin. At meron pa palang isa. Nakalimutan ko ang mahiwagang ang mahiwagang tubig ng kaginawaan. Yan. So yan lang. Ito, tsaka itong plancha. So isa-set up lang natin siya para madali na tayo makapagplancha. So yun na nga, nakaprepare na yung ating gamit. Siyempre yung plancha natin, pinlansya ko lang yung Mickey Mouse natin na patungan. So may sweet spot ako sa dito sa gitna ng 3 tsaka 4. Tapos siyempre ang ating mahiwagang tubig, pampalambot. So pwede nyo kayo na bahala kung anong gusto nyo. Ako kasi may sweet spot ako dito sa 3 tsaka 4. So ang gagawin natin ngayon, paplansyahin natin yung mga uniforms natin the way na naalala kong pagplansya ng isang PNPA cadet. So kung ano yung naalala kong tinuro sa amin, yun ang gagawin ko. Okay? So let's start. Kukunin ko lang yung uniform ko. So ito na nga, mag-start tayo sa lower. So ang uunahin ko is yung sa akin kasi naplansya ko na siya. So ang gagawin ko, mag-start ako sa madali para susunod na yung hindi pa talaga napaplansya. Para mamaya, papalambutin na talaga natin siya. Okay, let's start. So sprinkle lang natin para lumambot. Tapos plansyahin na natin. Tapos, huwag natin kalimutan yung likod. Para hindi na tayo ulit mamaya. Para hindi na tayo pabalik-balik mamaya. Sprinkle lang. So, preferred ko talaga itong mabigat na plancha kasi hindi mo na kailangan masyadong i-diin. So, natural lang na mabigat siya. Pero kung gusto nyo medyo magaan lang, okay lang naman. So, pag okay na isang side, baliktad na lang natin. So kung mapapansin nyo guys, binibigyan ko ng emphasis itong pinakadulo ng pantalon ko kasi sa amin dati sa PNPA, kapag itong dulo ng pantalon mo, ito banda, pag tayong-tayo yan, dapat kasi to, parang makakahiwa, para siyang sobrang talim. So yun yung batayan namin kung snappy ba. So dapat pag nakatayo ka, pag nakasuot ka nito, parang sobrang tulis nito. Sabihin ng mga kapwa ka dito, uy, parang makakapunit yan parang makakahiwa yan Sabihin ng snappy ka. Kaya yun, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. So binibigyan ko ng emphasis dito. Lalo na pag may mga picture taking. So dapat talagang halos parang naka-almerol na siya. So kung mapapansin nyo guys, ang pinaka-secret tip ko dyan is paglagay nito. So tubig lang. Kasi
kapag pinlansya nyo yung damit nyo na medyo hindi siya basa, syempre tuyo, parang nahihirapan akong ituwid siya. Pero pag lumambot yung tela, pag nilagay nyo siya ng tubig, syempre, mas madali siyang plansyahin. So, yun ang pinaka-secret tip ko sa inyo. So, okay na to. Okay na tong pantalon natin. Napaka-snappy na. Yan. Para na siyang tumutusok ulit. Yan. So, punta naman tayo sa upper. So, punta naman tayo sa upper. So, ito na nga guys, yung ating upper gawa. So, paplansyahin na natin to. Kung mapapansin nyo, okay naman siya. Pero gusto ko kasi maganda pa rin siya tignan. Kumbaga, para siyang bagong laba, tsaka bagong plancha. Hindi naman kasi to isang beses isuot, isang beses laban. Depende kung kunwari, di naman pinagpawisan, o kaya isang beses mo lang naman nagamit. Okay lang sa akin na ulitin ko pa siya ng isang beses pa. Or ng isa pang beses kung hindi naman ako pinagpawisan. Kasi meron naman tayong inner shirt, yung white shirt. So, yun ang nakaka-absorb ng pawis. Tapos ito, hindi naman siya masyadong nadadapuan ng pawis. Depende na lang. Pero kung sobrang init, kapag pagpawisan ako, isang beses ko lang siya sinusuot. Pero most of the time, binibilangan ko ng 2 or 3 times bago ko siya laban. So, yun. Ang una kong pinaplansya dito is yung collar niya. So, pinaplansya ko na siya kahit may pins kasi ano lang naman to parang nire-replansya ko lang siya. Planchado na siya, ipapolish ko lang siya ng konti. So, basa-basa ulit tayo. Pag okay na yung collar, babalik ko lang siya sa dati para snappy siya tignan. So, ang ginawa ko kanina, inayos ko lang para madali siya maplansya. Tapos, yan. Kasi ano lang naman to. Follow-up plancha. So, yan. Dahan-dahan lang kasi ayaw natin madungisan ng ating mga badges, mga pins. Ayaw natin ano yan. Kasi mainit yung plancha. So, dadahan-dahan lang natin. So, pag okay na sa taas, sa baba naman. So, yun yung kagandahan ng may mabigat na plancha. Hindi mo na kailangan siyang i-press. So, parang dinadaanan mo lang siya. Tapos, napaplansya na siya. You just have to find your sweet spot at ako nandyan sa gitna ng 3 tsaka 4. So, mainit na siya. So, ayan. So, pagtapos na yung dito sa harap, sa likod naman. Pero hindi ko siya tinatalikod. Kasi ganito. Wait lang, kukunin ko lang. So, bakit hindi ko na pinaplansya yung likod na itatalikod ko pa? Kasi mabigat dito mga pins. So, ang ginagawa ko dyan, dinadaanan ko na lang siya dito sa bandang, dito sa ano, itatabi ko na lang siyang dito, tapos dito ko napapadaanin sa loob para maplansya yung likod. So, another tip. Kasi mapaplansya din naman yung labas niyan. I mean yung likod, mapaplansya din yan. Hindi naman makapal itong tela ng bush coat. Tapos, kabila. So, alam nyo ba guys, ang pinakahuli kong pinaplansya sa uniforms ko ay itong sleeves niya. Kasi, sa kakalikot mo, kakapalit-palit mo ang pwesto, usually, nalulukot siya. So, huli ko siyang pinaplansya. Tapos, ingatan nyo rin na yung linya niya, maiba kasi ang pangit niyan pagka nasa formation kayo, tapos, dala-dalawa yung guhit ng ano nyo, uniforms nyo. So, kung ano yung nasimulan nyo na, kung ano na-set yung ano, linya, yun ay susundan nyo. Yan. Tapos, yung kabila naman. Okay, so tapos na tayo sa upper and lower na bush coat ko. So, gagawin ko, i-hanger ko lang ito, tapos yung kay ma'am naman ang paplansyahin natin. So, saglit lang ha.
So ito na nga guys, yung lower na uniform ni ma'am. So ito yung una natin paplansyahin, just like kanina, ito yung lower ko din yung una ko. So dapat consistent ka din sa pinaplansya mo, may pattern. So nasa na yung ating mahiwagang tubig. So kung mapapansin nyo guys, kung nakikita sa camera, napakalukot-lukot pa niya. Pero dahil may fabric conditioner naman ito, mabango, pag ginaganon ko, parang nawawala. So kailangan na lang natin i-follow up. Yan, para lumambot. Kung mapapansin nyo ulit guys, nagbibigay ako ng emphasis dito kasi ito yung pinaka-snappy na linya, yung sa harap. Dapat sobrang, para siyang indalmerol, dapat para siyang nakatayo. So, pag nakita nila na sobrang talim, sabihin nila, wow, galing mo naman magplansya. So, isa ko pang tip sa inyo guys, kung nagpa-plancha kayo, huwag kayong mabagot, i-enjoy nyo lang yung process. Diba? Kasi pag gusto nyo ma-plancha agad, so ang kinalalabasan nyo, pag nagmamandali kayo, either masunog nyo, or pangit yung kalabasan. So, enjoy nyo lang yung process. Kung nagmamadali kayo, pwede nyo naman siyang i-steam, o kaya bilisan nyo lang, pero syempre, mag-ingat pa rin kayo. Kaya as much as possible, dapat, pag nagplancha ka, yung may time ka talaga. Huwag kayo magmadali, kasi pag nasunog nyo yung inyong uniform, sayang naman yung pera, bibili ulit kayo. Binaliktad ko na guys. So, dito na naman tayo sa likod. Sa kabilang side. So yun na nga guys, tapos na tayo dito sa lower na uniform ni ma'am. So ang gagawin natin yung upper naman, okay? So i-set aside ko lang to, tapos kukunin ko yung upper. So ito na yung upper na uniform ni ma'am. So start na tayo. Siyempre collar una. So kusik-kusik. Tubig-tubig lang. Isa pang tip ko sa inyo guys, itong mga katulad nito, yung mga protruding threads ang tawag dito. Ang gawin nyo dyan, huwag nyong guguntingin yan o hihilahin kasi matatanggal yung botones. Ang gawin nyo dyan, lighterin nyo lang, sunugin nyo lang. Kasi pag sinunog nyo, tapos bigla yung tapikin na ganun, mawawala na yan. So yung mga protruding threads, dapat di makita sa uniform yan. Ang next ko naman is dito sa bandang left side ng uniform ang unahin natin plansyahin. So dahil wala itong mga pins kasi bagong laba, mas madali siyang plansyahin. Madadaanan mo lahat unlike doon sa akin kanina. Pero ang kagandahan naman sa akin, madali na rin siyang plansyahin kasi naplansya ko na siya. Ito naman, back to zero. Ito kasing mga uniform namin guys, ano to? Hindi siya tinatak in, so kailangan talaga maplansya mo talaga yung buong uniform. So, wala kang iiwan. Pero kahit na tinatak in, plansyahin mo pa rin. Kasi pangit naman pag hindi mo plansya lahat, diba? So, tapos na tayo sa left side, sa right side naman.
Yan, pag natapos na yung both sides, sa likod naman tayo. So, ang ginagawa ko dito sa likod, dito lang sa may bandang, dito ang pinaplansya ko sa likod. Kasi pagka in-straighten ko siya, malulukot yung kakaplansya ko lang sa both sides. So, ang gagawin ko, iikot ko ulit siya, tapos itutuloy ko yung plansya ulit. So, dito lang yung side na pinaplansya ko dito. So, yan, nakaharap na siya. So, dito ko naman siya paplansyahin sa paloob para maplansya ko yung bandang likuran ng ating uniform ni ma'am. Siyempre, huwag nating kakalimutan ang sleeves. Yan, tapos na tayo. So, ang gagawin ko, sasampay ko lang sila, tapos papakita ko sa inyo yung finished product natin, okay? Guys, ang ating finished product. Ito na yung aking bush coat, at ito naman yung kay ma'am. So, yan. Napakasnapi ng ating pagkakaplansya kasi pinagtyagaan natin at hindi tayo nagmadali. Siyempre, take time yan. Okay? Huwag natin kalimutan na i-lighter itong mga to para mawala yung mga protruding threads. Ito na nga yung mga finished product natin. So kung nakatulong itong video natin, please subscribe naman sa ating channel para mas marami pang kabataan ang makakita nitong video natin.